Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon mayong adlaw agad sa atong kahigayunan o panahon nga mudangat kami sa inyong nataran niyata sa atong tulumanon nga atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam nga nagkanayon non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuoran ay pasukan. Mga pangatarungan o kaalam gikan sa gigaling sa limpatakan sa tao, kasagaran mapukan o mapakyas kay napuno sa kasepanan. Ang bugtong pulong mo ang kamatuoran sa Diyos nga dili masayo. Sa Christian Community Bible sa Sirach 34:8, ang labing gamhanan o hataas sa tanang kamatuoran mao ang pung nga nagikan sa Dios. Wala mo saligta sa pung sa Dios. O ang pung sa Dios nagpahinumdum kanato nga ang iyang pung, ang iyang kasulatan doon ay kauban. Nasa Isaiah 34:16, susihan ninyo sa akong basahon kay way usan ini nga nakuwang. So doon ay kauban. Susihan niyo sa ang akong basahon kay usan ining nakuwang uban sa iyang kauban. Doon ay kauban. O ang kauban ini usamo ang clearly stated by St. Paul. Nasa 2 Tesalonica 2:15. Matod pan sa San Pablo, huptis na kong kaligon ang among gipadakan ninyo ang mga sinuwat nga among gipadakan ninyo o ang tradisyon nga mong gipadakan ninyo. Kung ano mo anha kaninyo nga moingon nga dili siya mo dawat sa mong tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. Na nasa 2 Tesalonica 1:3-6. Klaro og tinaw nga ang Diyos nagpahamugat gikan sa baba ni San Pablo nga ang Biblia dunay kauban. The oral words of God which are called tradition. Niya, doon na siya usa ka kauban. Nasa balaang kasulatan sa buhat sa mga apostoles 8, buhat sa mga apostoles 8, tudling 28 ngadto sa 38. Nga si San Felipe gida, San Felipe apostol na gida sa Espiritu Santo. Nakita ang usa ka eunuko nga Hudiyo nga nagtrabaho sa Ethiopia. Usa siya ka balantay sa bandi o tesorero sa reyna sa Ethiopia. Nagbasa sa kasulatan. Nagbasa sa libro ni Isaias. Doon ay usa ka karnero. Nga ang tanang saas katawan gipatong ibabaw sa mong nating karnero, Lamb of God, Agnos or Agnus Dei, ang tanang mga sala na pasaylo, libugin siya. Nga, ang dugo
samad nining maong karnero nakapasaylo sa mga tao. Busa naglipo kining maalamon nga Eunuco o diha dayon si San Felipe. Kasabot ba kasi mong gibasa? Sana ko pagkasabot, higala kung may mutudlo ka na ko. Buot ba ka nga mutudlo ko kanimo? Buot ko, lipay kayo. O gitudloan ni San Felipe nga ang Agnus Dei, Cordero sa Diyos mo na si Kristo nga na tao. Diyos nga nagsulob og lawas sa tao. 1 Corinto 3:16. Mga milagro iyang gihimo, mga patay na gibanhaw, mga bakol na kalakaw, buta na kakita, mga bungol kadungog. Saksimi nga tinuon og kanang Cordero, the Lamb of God, na ang iyang samad og dugo na kaayo, mao na siya nga buhi hangtod karon. Natandog ang mong Eunuco, mingon siya, unsa may buhaton ako? Mituo ko kaniya. Mudawat ko kaniya. Mudawat ka siyang po, mudawat ko. Manaog ta. O gibunyagan ang mong Eunuco ni San Felipe. Naglantaw lang ang Espiritu Santo nga nahimuot kayo. Nagbasa sa Biblia, way kabang kaagan mo kay bao, o dunay kauban na Biblia. Ang nagsuwat nining libro nga Halley's Handbook, the Bible, sa ka Protestant scholar, si Henry Halley, mingon siya, magkuyog yun ang Iglesia o ang Biblia. The Bible and the Church shall go together, meaning they are so precious gifts of God. Ang Biblia o ang simbahan o ang tradisyon. Dahil so nagkatapit kami kaninyo ni atong tulumanon, pahayagan o kining atong katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. Kailangan pasalamat sa atong makagahom nga Diyos nga naigugma ka nato. Salamatan natong atong Santo Papa Pope Francis nga sa ka malagaron, mapobsanon, nga mulangyaw sa laing dapit aron lamang sa pakigtambayayong labi na niya itong mga nahamugatan sa mga suliran sa panglutos. Pasalamat sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma, iya makauban si Padre Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bilyones na ani mag-alagad sa Madawi St. Joseph's Shrine, ug sa mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo nga duyog sa atong obispo sa pag-alagad, ug sa mga laiko, mga laymen and laywomen. Tayo sa ang laymen or mga laiko o gipanguluhan ni Sister Fee Barreno sa ka igsuon nato nga mihalad siyang kinabuhi sa pagsangyaw, panahon, talento, bisan ang iyang kinitaan, iyang gibupo aron magpadayon ang mga suwagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios, inagis kalihukan sa mga laiko. Sa pasalamat ni Brad Dudong Lemtsoa, nga itong presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga milatas o abot sa lanay mga dapit sa ubang kanasuran ang Cebu Catholic Television Network. O gisakay siya na sa iyang mga cable station sa lalayang dapit sa Pilipinas. Muna ang atong cable klaro tungkol kay rather ang CCTV klaro kung masakay sa cable kay taas makay nag-transmitter kung power ang cables. Salamat ni Berdudong Limso nga mapailubon kayo nga nag-agak sa Cebu Catholic Television Network. Ato sang dungog nga niya uban nato si Brad Rudy Racasa sa nis mga nganlan nato tig-ayag, tig-sambog, niya tigsang singki sa mga puong sa Biblia. Mo na nga Brad Rudy mo nganlan og the living critic of this so-called Holy Scripture. Yan, nabantog ni siya sa Freedom Park kanyanto sa Plaza Independencia og laing dapit nga dunay tigom nga may isgutan ng Biblia. Yan diya sa Brad John Porca usa sa atong mga sharer sa Catholic Faith. Yan dito maglangan atong unahon si Brad
Brody Ragasa. Brother, kumusta mga? Salamat Brad Sok o mayang hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ni imong Sibya labi na gyud diha sa Sitio Laguna. Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Nelson Reyes o ni Roberto Bacule. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan Brad Sok dinhi sa Juan 3:3. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. Nasayod si Jesus, nagitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Juan 3:3, klaro kayo nga si Jesus gitugyanan sa gahom sa Amahan ug ang tanang gahom gihatag kaniya ug siya gikan sa Dios ug muadto usab sa Dios. Sa Mateo 7:12, sa maayong balita Biblia nagkanayon, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses ug sa pagtulon-an sa mga propeta. Mateo 7:12. Golden rule. Ug sa Lucas 9:23, miingon si Jesucristo, kung may buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasaan sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Lucas 9:23, klaro kayo na kinahanglan magpasaan sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Ang akong pangutana ani Balsok, unsa may buot ipasabot ani Balsok ni Jesucristo nga papasanon man tag cross sa tanang adlaw? Palihog kuno kog pasabot ani Balsok. Salamat ko rin, Brother Rudy, kay Mike, ani mo pagka ingno na to, pagpugnit ang mga teksto nga kinanglan natong masabtan pa kayo. Kining imoy kutlo nindot kay ni nga karaan nga pinulungan bisan sa mga kining Lao Tzu o Confucius gigamit ni lain lang pagkasulti. Kining San Mateo 7:12 ngalan mo the golden rule. Buhata ngadto sa uban. Ang buot nimong gustong buhaton sa uban nganha kanimo. Do unto others what you desire that others shall do unto you. Buhata ngadto sa uban ang gusto nimong buhaton sa uban nganha kanimo. Buot masabot ka, kung gusto tang kaluyan, maluoy sa tandaan sa uban. Kung gusto tang as panahon sa atong kalisod, na imutabang nato, tabang sa tasuban karon. Na uban nga kanang nalibog sa iyang hunahuna unsay buhaton, sahi ka maghunahuna paghikog, nya di ta gustong mahitabo na nato, so ato sang buhaton, ang mga lamdag sa manihana. So, manang positive road ang gisulti ni Kristo, buhata ngadto sa uban. Ang gusto nimong buhaton ngadto sa imong kaugalingon. Ang mayon to malagit nga gilaw sa diwa sa mong pulong, mao nga kita magpuyo bisan sa atong kaugalingon, magpuyo nga sangkap sa mga tabang panalangin. Kung kita matinabangon ug mapanalanginon sa uban. Ang kang Confucius, Brother Rudy, negative bali niya ang dili nimo gustong buhaton sa uban. Dili nimo gustong buhaton sa uban. Ngana kanimo ayaw buhatan ato kanila. Kung di ka gustong libakon, ayaw paglibak. Kung di ka gustong kawatan, ayaw pagpangawat. Kung di ka gustong ilugan o kasawa, ayaw pangilog sa uban. Kung di ka gustong pakaulawan, ayaw pagpakaulaw, ayaw pagkaulawin uban. So, the same line of wisdom, but somewhat in different way of speaking. Di ta gustong libakon, di ta maglibak. Di ta gustong sumbagan, di ta manumbag suban. So, nindot yun ang mong yan lang og regla. Yan lang wala siya regla de oro. Golden rule. Bulawanon nga tamdanan sa kinabuhi pagpuyo. Ug ato nang matamod pamalandungon
nindot kaya na. Ngani katong akong pagka kalit nga atake sa Brad Rudy, ibang akong ulcer ba? Mortes, Di, sumatron. bumit magkukarabang ni suka o dugo. Samat-sama dahil akong ulcer. Mupunta lang sulti Brad Rudy, tabangan ko sa doktor. Upat ka adlaw. Porti sa dakong bayranan. Mata na ito ang lakaw-lakaw na lang, kita matumba. Pero iba ka sa atong kakapuso. Pero maluoy mo sa taso. Bandagan sa naluoy na ako. Pasalamat ko. Hindi na akong ganlan. Huwag ako nalas lang i-appeal yun sa kung kinasingkasing nga pag-ampo. More than 100,000 pesos. Na akong bill, bayranan sa hospital. Salvador. Nabayaran. Wag ko yung kwarta deposito sa bangko. Pero nangabot lang ang mga panalangin sa Ginoo. Ningon nita, God is so good all the time. Mana brother nga. Ang ina na itong bato niya. Ang imong yung pangutana importante kining walahil, Lucas 9:23. Kung gusto mong musunod ka na ako, matod pa ni Jesus, pasana inyong krus kada adlaw. Pasana ang inyong krus. Si San Lucas lang ni dugang ano kada adlaw o tanang adlaw. Tanang adlaw. San Mateo 16:24 San Mateo wa mo gamit og tanang adlaw. Ngayon siya pasana inyong krus kung gusto mong musunod ka nako. Now ang krus brother daghani og kahulugan tong kahoy nga balabag literal kay ito dunay pinabuhos na ibabag literal ang krus. Ang kahulugan sa krus ang atong palantuson kada adlaw. Mga kalisod sa atong panginabuhi usahay, maatlantag mga kakulian sa kinabuhi nga dunay minahal sa atong kinabuhi nga dunay mga giantos nga balatian sakit ug uban pa. Moving gid atong kasing-kasing, naglihok sa kaguol, wala nga tabang ta. Kanya naay mga pagsulay kada adlaw usahay makadungog ta mga pulong nga ngilad batok nato surok sa atong dugo pero ta kalma lang kay mo ni gitugo ni Kristo nga kada adlaw pasanta sa cross. O giingon San Pablo sa laing bahin, kung muduyog sa ka sa pagtabang sa imong sikatao, pasaan sa ka sa cross. Duyog kag pasaan sa cross nga iya sa uban pero nahimong krusad para nimo ug makalipay na. Sama ni Kristo nga ni pasaan og cross atong mga sala, atong mga kalapasan, iya gipasan sa dakong pagpaubos. Ora brother nga kada adlaw gyud ato nang hinumduman kay mingon yata waron da. Sa mga mananagata watay kuha ron da. Pero may tabo na to kada adlaw ang lalay mga pagsulay. Nga preparado atong nahuna. Andam mo na to atong pag-ampos, pagpailog ug pagpangayo sa kasas Ginoo. Kani yung Ginoo sa Juan 15:17, magpabilin ka mo kanako. Pinagis pagpabilin pagsalig sa akong mga pulong. O pangayo, bisag unsa. Kung ikaw nagpabilin sa akong mga pulong, ako tagantabangan. Marag sa Ginoo. Marag salig ta niya. Mao to brother ding akong pambit sa imong mga mayo kay mga teksto nga gihalad karon para sa mga kauban, kaigsunan ug kanato sad. Nya ato paminawon si Brad John Porca. Daghang salamat Brad Sok, mayong hapon sa tanang nagsunod sa tibuok kalibutan, Kabisayan ug Mindanao. Mayong gabi, mayong hapon sa laing mga nasod. So, maunta to iko pangutan na Brad Sok bahin sa imong panglawas na itong aging simana, pero adton lang ko sa akong na-explicar naman nimo. Adto ko sa akong pangutana nga ako puning nasugatan. Unang pangutana Brad Sok, kining Genesis 11:7 nga mayon ang Dios nga adtuo na to ang mga tao sa kalibutan kaya ato silang sagulon ang ilang libugo na to ang ilang mga pinulungan nya mo basa butad ri sa Genesis 6:6 Brad Sok mingon pod nga nagbasol ko nagibuhat nako ang tao unsa ba ning Dios Brad Sok tawhanon ba yung kaayo ang iyang una-una o yun ane ba kayo ang iyang panglantaw sa tao nga nagbasol siya kay nasugatan ko ni mga pangutana ha mura
Ingon ana ka sayon mo na magtao ra kayo ang maong una Brad Chok. Unsa ba itong tubag ana? Ang Diyos na moong singular. Pagsulti niya, manaog ta ngadto sa yuta. Tanaw ni nawayog yung mga anak nga marag ni Alsa na ba? Tukod nagtaas kayong turi kay gusto mo sa kaglangit nga buhi sila. Atong lahugayon nilang pinulungan. Nato man ang isugutan. May buong ta kay usa naman ang subject, ang Diyos na molong. And God said or God says singular. Pero pag sulti na daghan na nato. Muna kinsa may kauban niya? Oh. Muna kanang nato referido na sa co-creators with God the Father. Sa balang kasulatan sa Proverbio 8:30, mingon ang kaalam nga mo sa Kristo, ako dito na, tupad sa akong amahan. Wa pa ganing kalibutan. Wa pang langit. Ingon nga kauban nga magbubuhat. So giyan ko ni Kristo as the wisdom, prophecy of the book of Proverbs nga siya co-creator with the Father. Unya sa Salmo 104, nag-ingon sad ang Espiritu Santo nga gipada magbubuhat o tighatag kaninyo gininhawas kinabuhi. So meaning the Holy Spirit is also co-creator with the Father. Siya kauban sad nga magbubuhat samahan. Imong gipadala kanila ang imong Espiritu Santo ug nangamugna sila, nagahimo sila, gibag-o nimong naong sa yuta. Nasa Salmo 104, versikulo 30. So, the Holy Spirit, kauban yun magbubuhat samahan. Huwag sana. Doon ang nato. O niya, naritas nagbasol. Kung natong basahon ang libro sa Deuteronomio 32:4, ngayon nga ang Diyos, ngayon ang Ginoo, ang akong mga paagyo, lakang pulos hingpit ug matarong. Dili ko makasala. Wala ang Diyos, Números 23:19, nag-ingon ng propeta nga ang Diyos di masayop. Dili sama sa taong masayop. Dili sama sa taong magbakak. Ang Diyos dili magbasol. Dili siya masayop. Pero nga naman nga, ningon ng Diyos, Brother Rudy, sa Genesis 6:6, nagpasol ko. Naghihimo ko ang mga tao. Sa may kahulugan ini nga ang Diyos nagbasol lang. Ang kahulugan sa pagbasol nga gisgutan, dili ni pagbasol nga adunay sayop ang Ginoo, sama nato masayop ta. Di ba ito akong isulti na, mimuta. Dito may akong tuno na, singkar kayo, pasol ta. Di mayo na kay, bisa nga akong inahan akong kisabaan, nihangyo, kay palitsyag tambal, akong gisika-sikano, pag ginagahatagi, pasol ko na kayo. Di mo ko matawag pa akong inahan nga, gigamit sa ginong tao ko. So muna, magbasol ta. Pero ang Diyos di man magbasol. Kaya di ba siya masayop? Nehemias, Números 23:19, ang Diyos dili tao nga magbasol. So, unsam day kahulugan ninyong pagbasol? Kung i-apply na to sa Diyos. Nani sa Jeremias 23:13, Jeremias 23:13, nga ang pagbasol, dili, kung mo na hisgutan pagbasol sa Diyos, dili na kay ang Diyos na sayo. Giusab sa Diyos ang iyang plano paglantaw, diya nga nausab ang tao. Specifically sa Hunas 3:10 nagingon. Ang Diyos naglantaw sa mga tao, nakita nilang mga buhat. O nakita niya nga katong mga taong masalaypon o makasasala, nagbago. Ay ilang hiwi nga dalan, ilang itulid. Ay ilang pagkamakasasa, ilang gibasulan. Busa, akong gipungan ang akong plano sa pagsilot kanila. Gibasulan ko ang akong hunahuna pagsilot kanila. Kay nabago naman sila. So muna yung anlan og pagbasol para sa
i-apply na ato sa Dios gangan lang nagnakam dili pagbasol nga sayo Panginoon. Giusab sa Ginoo ang iyang danog pagi kay nausab man ang kahimtang kinaiya sa tao. Mo na itubag sa pangutana, what is the meaning of that repent or repentance when it is applied to God? Dili kay Diyos na sayo, kung dili giusab sa Ginoo ang iyang pagi plano kay nausab man ang tao. Mo nang nakam sa Hebrehanon nga pulong. Salamat kayo sa pangutana. O balik pagkagpangutana, brother. Salamat pag-usab Ladsok o mayong hapon pag-usab sa atong mga viewers sa katinawan sa pagtuo. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita nila ni Genesis and Veronica Lacasa, Flory Abanto ug ni Winnie Miro. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Ladsok alisa sa Jeremias 10:10. But you, O Lord, are the true God. You are the living God and the eternal King. Apan ikaw, O Ginoo, mao ang matuod nga Dios. Buhi ka og hari hangtod sa kahangturan. Jeremias 10:10. Sa Marcos 13:31, sa maayong balita Biblia na kanayon, ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Mateo 13:31. Sa Ecclesiastes 1:4, ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw. Ug mutungha na usab ang laing kaliwatan, apan magpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Ang akong pangutana ani Bladsok, wa kani magka-contradiction Bladsok? Ang Marcos 13:31 ug Ecclesiastes 1:4, paliho ko na kog patinaw ani Bladsok. Kung daw na to, Brad Rody, at instance, may ito, gisinungay ay mo ginig, gisumpak ay manikay. Nayon si Jesus sa kabahin diya sa nayon siya nga, mahanaw ang langit ug ang yuta. Kato nayon siya nga, kato sa Marcos 13:31, matapos ang kalibutan. Pero, padayag man ang magwali sa Ecclesiastes nga gilamdagan sa Espiritu sa Dios ang kalibutan dili mahanaw. Ang kalibutan nga itong ipuyan dili mahanaw. Magilis-ilis lang ang mga nagpuyo sa kakaliwatan mulabay, mupuli lang yung kaliwatan. Ang mga butang sa yuta, mga hanaw, pero ang kalibutan dili mahanaw. So, mora ang atong husayon. Ang husay niya na nga, paingon sa Ginoo nga mahanaw ang kalibutan sa 2 Pedro 3:10, 8:10. Nga ang adlaw sa Ginoo ni mo mahibaw na sa mabot. Unya ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa labi ang kainit. O ang yuta o ang mga binuhat nini pagatunahon. Pero ang kalibutan magpabilin. So kanada yung kalibutan ngayon nga tapuson, dili the globe, dili ang planet. Ang nagpuyo sa kalibutan. Kaya mabot pa ng panahon nga doon ay renewal of the whole world. Kato na mabasa sa pinadayag, prophetically spoken by San Juan. Ngamingon si Jesus, mabalik ko. Kanya sa kong pagbalik, kuyog ka na akong bagong Jerusalem. Kanin ako ibutang sa kalibutan. O ang kalibutan, mahimong bagong langit o bagong yuta. Wala na'y kasakit, wala na'y kaguhol, wala na'y sala, wala na'y kamatayon. O wala na'y pagbako tungod sa kagulanan. Kini, ang hingpit, dili mausab, o walay katapusan, naganti sa Ginoo sa mga matarong. Kalipay kinabuhing dayon. Nguna, bagong langit o bagong yuta, ang magigipasabot sa katong kalibutan nga tunahon, mahanaw, dili actually the globe or the planet ang mga butangan niya sa kalibutan. Salamat kayo, Brad Rudy, sa mga maayo kayong pangutanan niya. Doon na po tayo daghang mga pangutanan. Ya, doon na sa may mga balita sa ninyo. O mora nga sa pagkakaroon atong lantawon kining mga mahinungdanon kayong mga paybaho karon na yun.
the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maisun balik ta sa atong Cebu Catholic Television Network na itong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. May panultihon sa kaalam nga nel volitum ni si precognitum. Dili ta makaigugmaso sa kapagkamao nga watay kasayuran. Dili ta makabansay sa kinasingkasing sa kapagtuog tinuhuan nga watay kabangkagan. Mara nga Christ challenges us. Pabilin mo sa kong mga pulong. Aron may bawa mo sa kamatuuran, ang kamatuuran nga akong pulong, ang kamatuuran makaluwas ka ninyo. At ang mabasa sa Balang Kasulatan sa San Juan 8:31-32. O sa dili pa, jutay na itong mga paibawsat kay dili ni jutay para na mo ustalisay kay dako ni significance. Kaya purti daghan ng mga balay sa kabukiran ng spatang nga totally damaged. Kinatibukan gid sa balay naguba, dunay pipila nga nalangkatan sa mga atop, sa ato pa bahin ras balay nalangkat. Natandog kayo ang atong mayor, si Mayor Samsam Gulia sa Talisay, o siyang paglibot human sa Bagyo, nikurog yung kaluwasan. Sa pagsudong sa mga kaigusunan ito magkabos nga wanay kapasilungan. Muna naninguha siya kapag ayaw, pagtubag ni ini, o sa kanyang singkasig yun, nakahipo siya, o kandidad sa iyang mga paagi legal o moral diya sa atong kagamahanan sa Talisay. O nagsugod siya. Yatong Pebrero City, pag Lunes, pagkatag, o salapi, bugti sa mga paluha sa mga kabos nato aron nga makapalit sila lansang kahoy, plywood o sin lipay kayo ang ato mga igsoon o katong mga totally damaged gataga niya, partially damaged gataga niya. Untol-untol sa mga kaigsunan nato nga bisan sa kasubo sa katalagman sa pagkapukan kilangkatan sila sa puyanan pero ipahiyom sila. This is the mayor that we need. The mayor that loves us. Samsam. Yeah. Dakong proyekto sa atong Mayor Samsam. Nakapahimuot kayo sa mga tao. Gikan pa sa
iyang apuhan dadi niya idigul ang Talisay City College. Iyang gisustinihan. Gihimugan niya ang tanang mga empleyado sa Talisay City College finance ang sweldo nila gikan sa coffers Talisay City College, Philippines. Way bayad. Way bayad, way tuition fee, way miscellaneous fee, ug daghang kay na dilusad sa purong-purong sa paggraduar sa mga kurso, mga kabos Talisay. Doon na pa kayo bandili taga Talisay. Thousands. Lipay kayo maginikanan. Naghilaks ka lipay kayo ilang anak, nagkatrabaho kay professional na. Tungod kayo sa mga ginikanan na ang makapalapusog, doon ay bayad dagko kayo sa atong mga kinahanglan sa pagpa-edukar sa mga bata. Way bayad, Talisay City College, Philippines, Cebu, Philippines. Gipirmahan yun, no less than the President, Honorable President Rodrigo Duterte. Pirmahan nga, kining Talisay City College, Cebu, way bayad. Unya, laing panalangin sa liderato ni Samsam Gulyas, siyang pagka-congressman, niya na mayor, o nahimo ang Talisay District Hospital. Gipanguluhan usab sa ka maalamon, mapapsanon, kugihan nga hipi sa mga doktor, si Dr. Agustin Agos. Way bayad. Kung ma-admit ka, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Gisagakay na sa immediate group nga gitukod ni Samsam Gulyas ang action agad. Ang mga tambal, ang doktor, way pangayon. Libre. Gapon ni Batano naghilak. Sir Sok, nga ako itaw asawa. Kung ano naman nanganak niya sa Talisay City College, kuyawan ako ini kay dako gisultihan ko dako bayad. Pagkanto na ko, di abi tanong ko. Tanaw niya, dako kay beranan. Paghangan niya, nagpahiyom ang teller dito, wa kay bayaran daw. So that ang nang usawa bata, ug bata. So mo ni ang this is action agad of Mayor Samsam Gulyas. Dako daghan pa kay mga proyektong iyang plano aron pagpadayon nga matabangan yun primarily ang mga kabus nga Talisayno. Kaya doon naman tayo mga arang-arang mga tao sa Talisay, Cebu, Philippines, pero ang mga kabus mo yun na kinanglan pa kayo. Pero pag pandemya, hatag mayor, tag 25 kilos of bugas. Huwag ipili. Mga kabus, mga laot, mga pobre, mga donahan, mga mayon na to, mga tubig-tubigan, gihatagan tanan. Pagabot sa Odeta, malita kayo bagyo, pangatagan niya bugas ng mga biktima. Maway gipili. That is the profile of love. That is the profile of great sincerity to serve. Kung mo nang kapuputon sa Ginoo, nga doon ay gobyerno. Gobyernong nagpakabana, gobyernong nagalihok. Bisan tinuod nga si Mayor Samsam dito matao sa Cebu City, pero nakapuyo og daghang mga tuig sa Talisay. Nahimo siyang congressman per district. So mayo siya Talisay no. Daghang nagahimo nga mga buhat niya. So no matter nga hibaw man ta nga atong residential requirement unom ra mga kabuwan. Kapuyo ka sa kabarangay unom ka buwan, resident ka na, makabutar ka, makalansad pagkagana gani. Samsam Gulyas na himong congressman niya way pildi-pildi niya karon mayor matinabangon. So wa ta magahimog mga puong mupulog tag mga puong nga nagdag apdo o panyawan nga mo pasuko na sa uban. Nga to lang we praise the Lord for that. We have the mayor, the action mayor, the mayor who loves tremendously. Ora nga, salamat mi sa Talisay. Niya at ko salamatan ang mga buutan kay mga sakop ni Mayor Samsam. Ang atong councilors. Chuy Asnar. Si Ricky Asnar. Number 1 councilor niya pugihan sa kayo. Buutan ay gipili. Rudy Cabigas, nga daghan kay performance kay siya may chairman gud sa
infrastructure, mga daan, mga karsada, mga taytayan nga maguba. Dunay proyekto nga o himuon na sa mayor, gihipanguluhan na ni Rudy Cabigas siyang resolusyon. Maning kabriana, hilabihan ka mapopsanon, kugihan, ulagad kayo. Juju Bacaltos, Maalamon, Buutan, si Gail Restauro, puno sa kaalam kay graduado sa sa Balaod, niya nakatuon sa dugay sa medisina, daghang kay katabang ang mga batano. Lester Daan, anak ni Daan, Julian Daan ba dong? Tiban. Buutan kay ning Lester Daan. Moantong yung mga dapit nga nagkinanglan niya. Yayin Bukaw, usa sa mga councilors sa Talisay City, very lady and humble, lady virtuous na niya. O usa sa mga councilors. Incumbent akong gisgutan. Ya Inday Josepina Consial, kugihan kayo nga barangay captain, mo ipangusta ng mga barangay captains, Pilya Ilanan, very intelligent woman, debater, o niya, kusugsan pa ubos. So, si Magdi de la Torre. Naigsaon mo niya kung ipadayag lang kalipay kay tagsaon na kayo, kung ka ng mga buhata, tipik na sa Gospel of Christ. What you have done to the poor, you have done unto me, matutpan Jesus. Ato rin paminaw, akong usa ka higala nga kanunay isang kugi sa pagduaw sa mga nagkinahanglan sa iyang panabang, mao si Brad Alan, tanggapan. Salamat Brad manghapon kaniyo at labi na akong pamilya, mga tanggapas pamilya. Apil sa usab kang Jaime pamilya o ni Abukay. Brad bahin ni sa patulanan sa tuli o bunyag sa bata. Sa tubig man sa Juan 3:3 ngadto sa Singgo, walay bunyag dili makasulod sa gingirian sa Dios. Unsa di ay rason ni Maria ug Jose si Jesus nganong gipatuli man siya ngadto sa panahona. Ug mabasa usab sa Lucas 1:59, sa usa ka semana ang bata gihimo nilang seremonyas pagtuli. Ato sa babasa sa Lucas 2:21, sa 8 pa ka adlaw gituli ang bata. Klaro kayo nagkanayon sa Roma usab 2:25 ngadto sa 27, dili ba maayo pa ang wala matuli sa Dios mag-ila kanila nga tuli. Ngadto sa 27 katong dili tinuli apan nagtuman sa balaod. Kini sa usab basahon sa Kolosas 2:11-12 sa King James Version, mao ba ni bunyag ni adto circumcision made without hand, in putting of the body of the sin, the flesh by circumcision of Christ. Ihuli pa bradsok kining 1:3 nga to 5. Ngano gibuhat man kaning tuli hatod karon bradsok palihog ko. Ibaw nila. Sa daang testamento sa Ginoo, sa Old Testament from Genesis, ang circumcision nga lang itong tuli espinisiya is not only hygienic intent or purpose. Usagid ka nga lang holy ceremony mandated by God that once a male child circumcised, the child is offered by the parents, that this child is offered to God. Ihalad nila ang bata. Muna ang kaulugan circumcision, ownership. Sa ito pa, pagyawa ang gusto mong mangandoy, yung malagiya ining bataan, no, that is owned by God. Pinagi sa balaan nilang circumcision. So, dili ni ordinaryo ang circumcision sila ang tugod. Muna nga itong Ginoo, imong ihisgutan sa Lucas 1:59, kagidasad, kay Jesus sa lalaki man. Uwaw kadlaw kung man siya matawag, gidas templo, gi-circumcisionan. Nga, nagisgot sa San Pablo nga, matinuli ka o dili, kung ikaw nagatuman sa sugo sa Diyos, may nagdano na. Kay kung ikaw nag-ila nga ikaw, nakadawat na sa timbre, kagipanagiya ka sa Diyos, pero kung wa ka magtuman siya mga sugo, di ka malangit. Kaya kato imong gikutlo sa Kolosas 2:11-12, ningon San Pablo nga, ang circumcision sa karaang panahon,
Mao ni ang bautismo sa bag-ong panahon. Dili pinagi sa kining kinimos kamot, kundi dili pinagi sa gahom sa espiritu. Mao na ang atong baptism. Pila may edad sa bata niya itong circumcisionan. Wow kadlaw. O sa bata sa nato, lalaki o babae, pabunyagan kaysa Galatia 3:27, ang gibunyagan sa ngalan ni Kristo, nagsulob ni Kristo. Di mo doon sa kabata, sumalan San Pablo, nasa 1 Corinto 7:14, may kahugawan ng bata, busa kinanglan atong dadon nga tos pagkabalaan. So, child, baby, gisigutan ni San Pablo, may kahugawan, dili nagkahugawan sunod. He means, ang nawagtang ni Adan ni Eva tungod silang sala, nawagtang sa bata nga matao. That's sanctifying grace. Mao na nga sa pagbunyag sa bata, masulob rin ang sanctifying grace according to Saint Paul. Galatia 3:27, gas panahon nga bunyagan ng bata, panahon bunyagan ng tao, nagsulob siya ni Kristo, meaning the sanctifying power, Christ Himself. Mura nga bunyagan ng bata. Kaya sa buhat 2:28, San Pedro nga magtutudlog yun, gingnan niya, pag hinulsol mo siya mga sala, magpabunyag mo, or makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa pasaylo sa inyong mga sala. Klaro kayong ipasabot ni San Pedro, mga dagko kay pahinulsulon man. Pero iya ang gisumpayan, o kining sa ara, dili lang alang kaninyo, kundi alang sa kabataan. Sa ito pa baptism, putting upon Christ. So sa kataong mabunyagan, dili lang alang sa mga dagko, alang sa kabataan. Akong ibasa na sa Griego Bible ang kabataan, teknois. That is a plural form of teknion. Teknion is singular, meaning baby, suckling baby or infant, masuso pa. So, sa sulti ni San Pedro, panudlon San Pedro gikan sa Dios, San Juan 3:3, San Juan 3:5, gawa sa tao dili mabunyagan di kasud sa langit. Ug ang bata tao, San Juan 16:21, dimudo apil ng bata sa bunyag. Mao na ang Iglesia Katolika nagsunod sa mando sa Ginoo, nakasabot sa mando sa Ginoo, nasuwat na sa World History by Arthur O'Brien, page 144. From the earliest days of the church, baptism of infant was already practiced. Gikan pa sa karaang panahon sa Kristyanidad, ang pagbunyag sa bata diya sa larangan o sa kahimtang sa mga Kristohanon, nagbunyag sila sa mga bata. Muna atong tubag sa atong higala si Brad Alan Tanggapan, balik, o bari dahil tas ng amigo, si Brad George Turifel, o sa ka very tough on humiliating himself to the Word of God. Likewise, he's eager to listen to everyone and to answer whatever. Niya si Brad George Turifel. Dan salamat besok, mayang hapon kanimo nya, mayang hapon kanatong tanan. Labi na sa to mga televiewers nga karon nga nagsunod niya tong programa ug sa to mga online viewers nga naglantaw pod mayang hapon kanatong tanan. Akong greetings ni Brad Christopher Andrino Diaz Paknaan, Mandawi City ug si Brad Vicente Badal Diaz Paknaan, Mandawi City. Nya Diaz Kalituban, Talipon Bohol. To mga igsuon nga mga minister nga karon nga nagsunod na tong programa. Lang Brad Angel Coino, lang Ricardo Ibardo, ug uban pa may paglantaw niyo diha. Busok ang pangutana busok may tungod sa purgatorio Bradsok. Diha sa pinadayag 21-27 Bradsok. Ingon dito nga wala gyud makasulod sa langit Bradsok bisag dunay gamay mansa sa buling sa sala. Kinanglan nga piltiron ka, linisan ka, una ka makasuod dito limpyuan gyud ka kay bisag gamay mansa sa buling di gyud ka kasud langit Bradsok. Unya, ang atong simbahan Basok nanudlo nga human sa final judgment Basok, kanang inig final judgment duha na lang gyud kadapit. Ang padulong nga sa tao inig final judgment langit na lang impierno. Nya ang katong tanang nga kalag nga sa purgatorio, automatic to sila maadto to nas langit Basok. Nya matud pa sa akong amigo Basok. Ingon siya nga dili ba kuno unfair Basok. Nya tong panalitan Basok karong adlaw namatay ang tao nya kahimot sa gaming sa na purgatorio siya. Nya pagkaugma Basok final judgment
bali usa ka adlaw ra siya dito nga nagantos basog ba niya pagkaugma to nahawa sa langit kay ang tanang kalag nga nasa purgatorio para langit man na. Ang iyang pangutan na dili ba kuno na unfair ni adto mga kalag nasa purgatorio nga pila ka tuig nga nagantos la dito, nagkinahanglan pa sila mga pamisa pagampo para hawa sila ngadto nga malangit niya katong usa lang ka adlaw dito na puyo sa purgatorio pagkaugma final judgment naadto di sa langit basog mao ba ang pangutan na basog dili ba kuno ni unfair ni adto mga kalag sa purgatorio nga dugay nagantos una para kasun sa langit. Wala ko pagpatin-aw basog. Salamat kay Brother George sa premise kung pasiuna nimo nga hanay nga kilansang nimo ang mga teksto nga takos atong palandungon no ang muna ang pinadayag 21-27. Ngamingon sa Juan way bisan kinsa nga makasud sa siyudad sa Dios mo ning gingari sa langit nga dunay bisan jutay puling og mansa sa sala bisan kamay bakak. Mao lagi nga igabot niya sa panudya nga kanang adlaw karon pananglitan karong adlaw nakasaan ni gagmay rang saan ang tuwana kay buutan magagmay ra ya pagkaugma judgment na ya hukom naman duha ra man ka lugar langit ra ug impierno so ato kinis langit ning tuwana mo nang buutan na dili ba unfair nga katong mga wa pa mabuting adlaw sa panudya nga igpanudya doon na lang ka lugar ya katong panahon sa wa pay adlaw sa panudya O pinulsol. wa man gadunay gagmayng sa nakarga to sa purgatorio bitaw nasa ko na Juan 5:16 Ningon ang Diyos pinagin sa Juan kung makakita kang usa ka tawo nga nakahimo gagmayng sa iyan po kay pabangunon pa na sa tupaluasunon pa na sa Diyos pagaluson sa Diyos pero makakita kang tao nga nakahimo dagkong sa nga ngantos kamatayon di na madagan po sa simbahang Katoliko pa di na madagan po pagkumpisalon gina pare kad badawaton gyud sakramento o paghinulsulon gyud sa bugos so mo na nga ang question where is that fairness or justice of God kagatong wa paning panudya ipantes nga nagagmay sa to bakabuwan sa purgatorio sa bakadlaw sa bakatuig mintras kining adlaw sa panudya duha na man ang kalugar to langit diaswa impierno nya na may dunay gagmay sa di man siya kasulod langit nya panudya naman so ituod gini ngadto sa langit wa di mo agi purgatorio mo na nga in that sense we underestimate the wisdom, the power, the mercy, and justice of God. Na ang atong katakos atong salabutan, huwag yung igong ikapuga. Aron ang pagpuga niya ng utuka, mulutaw ang tinuon nga kay bawon ni butanga. Kay, panudya na gud, nani siya gamayng sala. Mga doon nga lang, prolonged temporal punishment. Doon na siya nga instant punishment o ugma judgment naman. So hatagan din siya sa Ginoo instant punishment. Kuha din niya gagmay nga sa pagkaugma kay judgment naman nasakop na siya sa langit. Because God is wise. God is so merciful. So we cannot question about God is unjust because He is all powerful and He knows everything. He knows the thousand years to come in the future what happened, what will happen. And He knows that. And He knows also the answer for the problem dwelling in the minds of people. Muna nga, Mateo 5:26, ningon si Jesus nga, kantong dunay gagmay rangasa, wagyo sa silot, bilangguan, pero maluwas pa. So that kind of bilangguan, bili na literal, so that is temporal punishment. Maraming si San Pablo, Pacens purgationem peccatorum. Jesus ascended, seated in dexteram Patres omnipotentes.
nga si Kristo nang limpyo sa sala mo ng fat sins purgationem peccatorum. Sa to pagkanang purgationem linisanan sa sala, gagmay nga sala nya giandam ng Kristo nya sa kada sa langit. Sa mo do ay purgatorio. From the time the creation of man nga dunay sala nga gamay ug sala nga dako, dili pa rin silot. Nalas Biblia na Lucas 12:48. Kami yung si Jesus kadtong gamay rag sala, gamay rag silot. Pero kadtong dunay dako nga dako sa nagsilot because God is justice. When with regard to the compensation, mahitungod sa ingno nato ihatag sa Ginoo nga bugti sa tong gagmayng sa na kanunay ang pasaylos Ginoo kung buhi pa ta upatay na ta nabilin niya pong nang salang gagmay na ilinisanan. San Pablo nagsulti na 1 Corinto 3:15. Kung ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, way sa pa yan. Ngamuagi siya kayo, pero maluwas pa. So, unsa man ang matangas kayo, ngamuagi ta, maluwas pa ta. Dili na langit, kayong langit, di man kayo. Di sa inferno. Kaya pinadayag 20 versikulo 10, ang kayo, silot sa inferno, that is forever. Pero kini kayo ha, kay igagi ini, maluwas mo na ta, sa tuwa malimpyo ta, aron mangayan na ta pagsuod sa langit. Analogically speaking, doon ay taong kayang palasyo, puwedeng sinawa, puwedeng humuta. Yan doon ay mga tao nga, doon ay mga tao, disido sa kasa palasyo nga puwedeng minduta. Doon ay mga gordya ang hari, uidong, na planggana ha, na sabon, limpyo isa na imong tiil. Analogically speaking, pasubingay na, sa na Ginoo, una ta matos langit, limpyo ta. Yan katong ibasa ni George, hindi ta mulalis na to. Pinadayag 21:27. Why bisag kinsa makasud sa siyudad sa Dios kamong langit kuno natay bisag gamay nga pamaka. Imagine that God says that. Who can argue with God against God? Kitsa na to ding may laking mulang tugis Ginoo. Di na tulo ning sulti oy. Ha? Di ka kasud. Muna ka samtang buhi pa taning kalibutan ha. Forgive me George ha. Analogy. Palitan ako karon giyatagan ko hunghung bas Ginoo. Ugma so mamatay ka na. Ha? Ya karon gabo ni adlaw buhi pa mako. Ang question, unsay buhaton niya karong adlaw nga di pa mo botong ugma ka maluwas ko. Kay makasasama ko. Maluwas ka ko? Niko. Nugunaw eh. Usaron mo kadlaw niya ugma. Ugma na ko. May pirno ko. No. Basa ang Biblia. Ang Biblia po sa Ginoo di mamakak. Di san masayo. Ezekiel 18:27. Maluwas bang makasasala? Yes, ingon ang Ginoo. Biyahe na ang imong tanang sala karon. Tumana ako mga sugo pagbuhat og mayo. Luwason ti ka, ingon Ginoo. Luwason ti ka, ingon Ginoo. Usay po ang Ginoo. Dool nako kamo makasasala. Karon, mamingon unya ako ha. Karon, usayon ta ninyong sala. Bisan mo sa kadaghan o kadako sa inyong pasala, sultihan ta mo, yung Ginoo, pasiluon ta ka. Kana imong kagapertang ituma murag alkitran, paputiyon ka na. Paputiyon ko na sama sa ice or snow white. Imagine that. Isaiah 1:16-18. Ya hinumduman bas Ginoo ugma ng hukom na siya sa kung sala nga akong ginusulan karon. Isaiah 43:25. Isaiah 43:25 ni yung Ginoo. Kung mo pasaylo na kay ko siyang sala, wa day usa ko hinumduman. Kung gibago ta ka, when I cleanse you, that is forever. Kay hukom naman ugma. So, mo na nga ayaw kahadlok o palitan ka to kung gisulti, hungungan ko sa Ginoo. Ugma, so, hukom ra ba? Niya makasasala ka ra ba kayo? Sabi, buhaton ako rong adlaw. Simba ko sa magandam, ka nagdoon na kayo. Batang karon no gonya magandam ta. Batang hibaw oh, sa akong yato miyaging kadot lang George ha. Miyaging Martes, Pebrero 2. Disgrasya ako. Pagsunod ako sa banyo, mura ko gitukmod, natukmay natukod akong bukton, bugwak, suka, dugo.
Pagkatun ako sa banyon, deliver ko sa akong waist, very dark. And I lost my mind. I was sent, pag kuhan ako sa hospital na. Hangtod abot ko hospital, 4 days, gikas Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Decider na ko, Doktor, ugma, Sabado, pauli, nagyuko, no! Hutdasan ni tambal, naku, Dok, morot naman na. O, jutay naman lang. O, ang imong tambal, 2 kabag. Ang imong dugo, 2 kabag. Ang imong termos, 2 kabag. Mahurot kayo na, ugma, Sabado, puli ka. Nagayas, buntag puli ko. Sakto kayo, nahurot. Pagkalas 8, nahikay na akong beranan. Salamat sa tanang pasalamat. Pagampo na ko niya itong nitabang na ko. Naibaw ko nga Ginoo mo puno, mubuo po panalangin niya itong nagatabang na ko. I paid off more than 100,000. I have no money to pay that. But God does it. Because He is so good. Mao na nga, usahay, tagan tayo ng mga sakit kay nasuwat as Biblia. Tingligo mo ko pa sana. Job 42:6. Ngayon ang Diyos, nakadawat ka sa daghang panahon ug panalangin. Mayang paglawas, mayang swerte, dawata sa dunya ha. Kung nabot ang dili mayang hitabo sa imong kinabuhi. You must receive what is somewhat negative, dili mayang hitabo sa kinabuhi. Dawaton ta na. Pero mangandam ta. Pero faith and also likewise the grace of God. Parang simba ta kanunay, ampo ta kanunay, maglikay ta sa kanunay, nay mga migo na ko, bratsok, maibog magyug ko, gwapa kayo. Ako asawa gwapa, dato pa kayo nga asawa, pero maibog magyug ko. Sama na yung kasama ko. Dong, naas mata. Ikakita mo gwapa hangaday na praise the Lord, may pagkahimo ni mo Ginoo. Tinood na bratsok, nakusaway lang. Pag sa kasi man nagkita misa, sakto bratsok, di gwapa, sangaday ko. Sige ko Ginoo, salamat, may pagkahimo. Losa tao ko yun, pagbuka na ko sa kong mata, wala na kayo, lakaw naman. Nakasi? Solusyon na. Likaya na to, na nasa Biblia. Nasa Sirach 9:8. Ayaw pagtanaw sa maanyang kababay. Ayaw pagtutok. Kay maligas ka makasaka. Ikson, salamat kayo yung pagduyo ka na mo. Kuwing na ko si George Torreville, Alan Nagapan, si Rody Racasa, si Brad June Porca, fuig na to. O si Dennis Marquez, kisa man si Carlo? Hindi, malas Carlo. O salamat kayo sa itong tanan. Ginoo, salamat kayo. Salamat sa mga tao yung mong gigamit. Nga, naluwas ko sa makalilisang. Sakit din ako, basing yung unong gusto to. Cancer ba to? Ulcer. Why symptoma? Huwag ako butiyak sakit, pero bugwak sa dugo. Grabe. Kaya sama day ang akong tinaina sa endoscopy, ultrasound, unraveled kung siya sakit ako, ulcer. So makinigugma kong igsuon, kaon-kaon lang kita, bisa gamay. Di lang tapos pasar ka nun ay. Lugaw gid. Lugaw. Kaya padalan ko sa kong misis o biscuit. Bawon ka nun ay. Salamat sa CCTN, Cebu Catholic Television Networks, naminaw na to, naglantaw na to. Ang Ginoo, manalangin ka na to. Hinauton ta nga mga pagtulunan nga inyong nadungog, kung naayag sa inyong balaanong kasing-kasing ug dunggan, magapanalangin ka na to. Tagbo ta pohon ing atong tulumanon. Katinawan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin. Salamat kayo. Salamat.